Amen. Isa pong mapagpalang gabi sa buhay po ng bawat isa at tayo po ay binigyan ng kapahintulutan ng Panginoon na muling makapag-live segment. At ito po yung ikalawang bahagi ng National Prayer of Repentance. Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Joms. Maya-maya ay makakasama po natin ang ating special guest, ang ating pastora na si Pastora Tess Magpot. Pero bago po yun, tayo po muna ay magbibigay po siguro ng paunang salita, and at the same time magkakaroon po tayo ng tinatawag na Bible study dahil kinakailangang maintindihan at maunawaan po natin ito po kahalagahan ng pagsisisi. Okay? Kasi ang ating bansa ay nagkasala laban po sa ating pong Panginoon. Yung buong bansang Pilipinas ay nalayo ng dahil po sa pagsamba sa ribulto. Kaya naman may sinasabi po aklat po ng Amos chapter 5 verses 22 mga kapatid. Okay? Simulan po siguro natin ng verse 20 hanggang 27. Ito po yung sinasabi ng Biblia. Babasahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog para nang sa ganon ay maintindihan po ninyo yung sinasabi po ng Biblia. Sabi po ng Bible ay ganito: magiging pusikit na kadiliman at hindi kaliwanagan ang araw ni Yahweh. Ang araw na napakalungkot at napakadilim. Namumuhi ako sa inyong mga handaan. Hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na sinusunog, handog ng mga pagkaing butil at mga hayop na pinataba, kahit na ang mga iyon ay handog pangkapayapaan. Hindi ko pa rin papansinin. Tigilan ninyo ang maingay na awitan. Ayok marinig ang inyong mga alpa. Sa halip ay padaluin ninyo ang katarungan gaya ng isang ilog. Gayon din ang katwiran tulad ng isang din natutuyong batis. Sa loob ng 40 taong pamamalagi ninyo sa ilang, o Israel, nagdala ba kayo sa akin ng mga handog na sinusunog at mga handog na pasasalamat? Buhatin na ninyo ang ribulto ni Sakop, inyong hari, at ikaiwan ang Diyos ng bituin, ang mga imahin na inyong ginawa. Dahil dito'y natapos ko kayo sa kabila pa ng Damasco, sabi ni Yahweh, na ang pangalan ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ayan po yung sinasabi ng Biblia. Bagamat ito po ay patungkol sa bayan ng Israel, kung saan ang bayan ng Diyos ay lumimot sa ating Panginoon at kuha po ng mga ribulto, at ito po yung kanilang sinamba at ginawang Diyos. At akala po ng mga tao, akala po ng bayang Israel na ito pong kanila pong pinaggagawa nakalulugod sa Diyos. Kaya sabi ng Lord, itigil nyo yung inyong pagtitipon. Yung inyong mga tugtugan, yung inyong mga kasiyahan, yung inyong ginagawang pagpupuri at pagsamba, useless yan. Hindi yan nakalulugod. Kasi hindi naman nila ginagawa sa Diyos eh. Ginagawa po nila yon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Same with the Philippines. Okay? Marami po tayong ginagawang mga piyesta. Marami po tayong ginagawang mga pag-aalay at paghahandog. Amen? Pero hindi po nalulugod ang Diyos. Dahil ito pong pagsamba sa ribulto pong ito, ang siyang naging dahilan, okay, para ang Diyos po ay magalit at mamuhi sa ating bayan sapagkat ang Diyos po ay hindi ribulto at ang ribulto ay hindi Diyos. Amen? Kaya kailangang maintindihan niyo po ito mga kababayan. Ang reason kung bakit magkakaroon po tayo ng tinatawag na National Prayer of Repentance ay hindi lamang po para mag-repent, okay, doon po sa nagawa ng ating mga politiko, yung mga nasa gobyerno. Bagamat sila man
ay meron din pong malaking bahagi bakit po ang ating bansa ay nakakaranas ng iba't iba pong mga sumpa. At dahil doon, babagsak po yung judgment ng Lord. Pero ang pinaka-reason, okay, kung bakit po nagkakaroon ng iba't ibang kasakunaan, dilubyo, at kapanganiban sa ating pong bayan, hindi lamang po dahil sa mga corrupt officials, higit sa lahat, ang ating mga kababayan ay nagkasala laban sa Diyos dahil kalimitan at karamihan sa kanila ay sumama sa Diyos na ribul. Okay? At ang iba pa rin po rito, mga kapatid, yung mga ibang mga Kristiyano, okay, na kung saan meron din po silang mga ribulto. Hindi man po ito imahe, kagaya ng imahe ni Maria, ni Saint Peregrine, o ng iba pa pong mga santo na binabanggit ng iba nating mga kababayan. Pero meron pong mga Kristiyano na meron pong iniidolo, na kadalasan po ang mga iniidolo po nila yung mga tao, okay? Yung mga nasa music industry, yung mga nasa mundo, okay? Maging po yung mga kapwa natin mga Kristiyano na puno po ng karnalidad, na puno po ng worldliness, okay? Na puno po ng pagsamba, hindi man sa mga imahe, kundi sa mga iniidolo po nila. Okay? Marahil ang iniidolo ng iba cellphone, laptop, TV, at kung ano-ano pa pong mga material things. Ito po'y kasalanan. Okay? At ito po'y ayaw ng Diyos. Dahil nais ng Diyos na tayo, lalo na tayong mga anak ng Diyos at nagsasabing mga Kristiyano, nais ng Panginoon na yung ating pong panahon, yung ating pong oras ay mailaan po ng buo sa Kanya. Kaya po, nananawagan po kami, okay, sa ating mga kababayan at maging sa ating pong mga kapwa Kristiyano, kapwa mga pastor, magkaisa po tayo. Hindi po ito yung panahon para tayo po ay magtalo-talo, mag-away-away, and at the same time ay magkaroon po ng division sa body of Christ. Okay? Tayo po ay tinubos ng Panginoon bilang katawan ni Kristo. Okay? Sabi nga po na aklat ng 1 Corinthians chapter 12, di po ba? Although iba-iba po yung bahagi ng katawan, pero tayo pa rin po ay iisa. Mga kapatid, hindi po tayo dapat nagtatalo-talo at nag-aaway-away. Bagamat, halimbawa, ako po si Pastor Joms, ako po ay nagtuturo concerning sa doktrina, yun po ay para itama ang maling pagkaunawa ng ibang mga pastor. Pero hindi po ako nang-aaway at hindi rin po ako nakikipagdebate at nakikipagtagisan ng galing at talino kasi wala naman pong mapapala sa mga yun. Okay? Ngayon, nananawagan po ako sa lahat po ng maaabot nito pong panawagang ito, sa lahat po ng makakapanood ng ating pong video, magkaisa po tayo. Dahil meron na pong prophecy na kung hindi po magre-repent ang bansang Pilipinas, beginning October 22 nung nakalipas, okay, up until December, ay mararanasan po ng bansang ito yung tinatawag nating the big one. Yung ine-expect at ina-anticipate ng marami na the big one ay mararanasan kung hindi po magre-repent ang bansang Pilipinas. Okay? Kaya naman, nananawagan po kami. Magkaisa po tayo na manalangin at mag-ayuno para po ang ating pong bansa ay maligtas and at the same time ay hindi po makaranas ng mga kasakunaang pinangangambahan po ng marami. Okay? Kasi ang pinaka paraan, mga kapatid, ang pinaka-paraan para tayo po ay makaiwas sa iba't ibang uri ng kasakunaan ay yung paghingi natin ng tawad sa Diyos. Kasi sa Diyos po tayo nagkasala at nagkamali. Okay? Kaya sa mga oras mong ito ay nais ko po na kayo po'y anyayahan para po sa isa pong tinatawag nating National
prayer of repentance. At kami po ay mag-a-announce sa mga susunod po na kapanahunan para magkaroon po tayo ng tinatawag na physical gathering. Okay? Physical gathering at pag-uusapan po sa guro namin ni Pastora kung saan po magandang mag-gather at kung saan ay doon po tayo magsasama-sama, okay, mananalangin, okay, and I believe siguro kung may kasamang ayuno, mas maganda, at doon po natin idudulog sa Diyos yung ating panawagan na kung maaari ay i-spare po ng Diyos ang bansang Pilipinas sa tiyak po na kapahamakan at panganib na tinatawag nga po natin the big one. Okay, sa oras pong ito, ay naririto na po siguro yung ating pastora. Okay? Kaya inaanyayahan po natin si Pastora Tess Magtoto. Siya po ang founder ng Deep Intercessor Prayer Movement at siya po ang magpapatuloy nitong ating pong ipinahahayag ngayon pong gabi. And at the same time, ay magbibigay po siya ng patotoo sa mga dakilang bagay na ginawa po ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang ministry. At nagpapasalamat tayo sapagkat binigyan po tayo ng paunlak para siya po ay maging special guest po natin dito po sa ating pong programa. Okay, isa pong magandang gabi, Pastora. Andiyan na po ba kayo? Opo, good evening po sa lahat ng mga taga-subaybay ng Rapture Bride. At ganun din po, tayo po ngayon is in collaboration with the Deep Intercession Prayer Movement. At patuloy po tayo na manalangin sa ating pong bansa. At alam po natin na meron po mga tao na maaari nga po hindi nila na pag-uunawa pa ito pong panawagan na ito. Pero kung atin po talagang bubuksan ang ating pong paningin, ay talaga pong nandoon po ang judgment po na dumarating na sa ating pong bansa. So we really need to meet the spiritual demand of heaven. At ito po ay nakatala sa 2 Chronicles 7:14 and John 17:21. Katulad nga po ng aking sinabi, sa 2 Chronicles 7:14, ang tinatawagan po ng ating makapangyarihang Diyos ay ang kanyang bayan. At kung titingnan po natin ang Pilipinas, kaya po ito in the eyes of God is next to Israel, sapagkat tayo po ang the only Christian nation in the Far East. Kung paano po ang Israel po nakipag-covenant po ng Diyos sa Israel. Ganun din po dumalo sa ating kaligtasan at ang everlasting covenant ng Diyos through the power of the blood, the redemptive blood of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, makikita po natin na talagang ang ating pong bansa ay isa sa hinirang ng Diyos upang maging beacon of at magamit ng Diyos upang sa ganun po ang buong daigdigan ay kumilala sa tunay na mga Diyos. And ito na po rin ang dakilang layunin ng Diyos sa kanyang bayang Israel, na ang Israel po ay magamit ng Diyos to prove His awesome power to the world. Ngayon, ang binigay po na kapahayagan ng Diyos, that God will use this nation because it lies with God, Israel and Philippines are twin nations. So, our nation is next to Israel. Kaya nga po, napakahalaga na unawain po natin na nais po ng Diyos na magbalik loob ang Israel at ang Philippines. Sapagkat sa panahon na ito, kung titingnan natin, ang Israel din po ay nakakaranas ng mga masasabi po natin ng mga different challenges. No po, halos paikutan po siya ng mga karatig bansa at dinidigma po siya. No po. So, kung titingnan po natin, maliwanag po na pareho po na humaharap po ang Israel at ang Pilipinas po dito po sa napakaraming mga challenges. At so, ang nais po ng Panginoon, if Israel and Philippines would repent and return back to God, gagamitin ng Diyos ang dalawang bansang ito to prove His awesome power to the world. Ngayon po,
speaking of idolatry, ang Israel din po ay nagko-commit po the same sin of idolatry. At yan po ay hayag na hayag nung pong naganap po itong Nova Festival nung pong October 7 of 2023, na kung saan po ay nais ko po na naibigay po yung pong ito po katotohanan na ito that during the Nova Festival, yung pong imahe ng Buddha ay nasa kalagitnaan po ng celebration. Yun po ang kanilang design po. At hindi lamang po yun, yung pong symbol ng CERN, dalawa po yun. Yun na symbol ng CERN ay nandun din po. Yun po ang mga design po nila. At so, ang CERN po, ang nasa main office po ng CERN, makikita po doon is the Hindu deity, si Shiva. And Shiva is a goddess that dance the dance of destruction. Kaya nga po, ang revelation po sa akin ng Panginoon, na kaya po, nung nag-celebrate ang Israel ng 77th year anniversary as a nation, nagkaroon po ng 7.7 na lindol sa Myanmar and the surrounding 7 nation ng mga Buddhist nation. So, yan po ay kapahayagan ng Diyos na yung judgment ka po ay dumarating sa mga bansa which are the heathen nation, those nation na hindi po sila kumikilala sa Diyos. So, kung titiyan po natin, po, ang Israel po ay nagko-commit din po ito ng sin of idolatry. At actually po, kung titingnan po natin sa statistika, ang Israel, ang napakadami po na sabi nga po yung LGBTQ community ay napakarami po dyan sa ngayon. So, in the eyes of heaven, ang twin nation na ito, ang Israel, katulad ng Pilipinas, ay is committing the sin of idolatry. And as I was praying during nagkaroon po tayo nung National Prayer of Repentance in Israel, ang revelation po ng Panginoon na bakit Cebu? Kasi nga po sa Cebu, una pong nai-implant dyan ito pong cross of our Lord. Pero pinangalanan po nila na Cross of Magellan. And supposedly, sa Cebu, dito po naiunang, sabi nga, plant po. Dito po sa Cebu, yung cross na instead na the risen Christ po ang sinamba, pinalit po dito yung pong infant Jesus, which is Santo Niño. So instead na sa Cebu manggagaling dito pong pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, the power of the cross, the redemptive cross of our Lord, ay nagkaroon po ng ito po sin of idolatry. Kaya kung titingnan po natin, ang Cebu ang unang tinamaan ng judgment. At aside from that, alam naman po natin itong mga politician na involved dito sa corruption, sa flood control, alam po natin yan, taga Cebu, taga Bisaya din po, hindi po ba? Kaya kung titingnan po natin, hayag na hayag naman po na meron pong nais na ipahiwatig talaga sa atin ang Diyos, no po. The sin of the land, no po, especially itong corruption, ay hindi lamang po kasi ang sabi nga, ang extent ng sin na ito ay nandun lang sa greediness, hindi po. Kasama po doon yung bloodshed. Nagkaroon din po ng patayan. Hindi lamang po dito sa tinatawag na flood control project, no po. Maging ito pong mga, sabi nga, hindi po ba, itong mga sabungero na sila po ay inilibing na yung iba buhay, inilagay sa sako, sa Taal Lake.
So makikita po natin yung pagsabog ng Taal Lake simula daw po noon ay talagang halos hindi na po natapos yung sabi nga itong pagsabog dito ng Taal Lake. At ang pinakamatindi po dyan, ngayon po ay nagkakaroon na ng mga fissures na yung po kasing Taal Lake, yung pumunta po kami dyan at pinaanoin sa akin ni Lord yung po Taal. Ang revelation po ng Panginoon, ito po palang buong Taal Lake ay ito po yung vulkan. Vulkan po yan. Yung buong Taal Lake. Yung pong nakita po natin na crater, isa lamang po yan. But it has 47 craters na bumubuo dito po sa caldera. Dito pong kabuuan ng Taal Lake. So napakalaki po ng Taal Volcano. So kung titignan po natin, ang pinakamatindi po dyan ay kapag ito po ay sumabog ng major eruption, yung tinatawag na base surge. Ang base surge po kasi, ito po yung para po bang magkakaroon po ng tsunami na hindi lamang po tubig. Ito po ay tsunami na binubuo po ng lava, ng apoy at mga bato. Na sabi nga po, para po napakabilis po nito. So, isa po ito sa makikita po natin na mangyayari. At hindi lamang po ngayon itong Manila Trends at Philippine Trends ang usapin. Meron pa na lumabas na Negros Trends. So yung Negros Trends, alam po natin ang Canlaon Volcano, nasa Negros po yan. Hindi po ba? So ngayon, natuon pa ang ating pong mga Philippine Volcanology dito po sa maaring paggalaw din nito pong Negros Trends na kung saan ay magproproduce din po ng more than magnitude 8 earthquake na may kasunod na tsunami din katulad sa Manila Trends. So, tila pag napapalibutan na po tayo ng mga impending calamities. Sana po magising po tayong lahat. Nakaamba po sa atin ang judgment. At ang tanging solusyon lang talaga ay ang pagbabalik loob sa Diyos. Ang binigay po ng Panginoon na pangako sa ating pong bansa. Nung po nagpasimula po yan, nung po ang Pampanga po ay ang probinsya po ng Pampanga ang talagang mawawala sa mapa. Nang pumutok ang Mount Pinatubo kasi dire-diretso po dyan po talaga dumadaloy ang lahar. At ang una po na mawawala, na magiging catch basin po ng lahar ay ang Angeles City. So, Pampanga were able to arose from ashes because of the power of God. Wala na po talagang pag-asa noon ng Pampanga. In fact, ang US base, ang Clark po ang pinakamalaki na US military base. Hindi po yan napaalis ng iba-ibang mga presidente ng bansa, maging si Joseph Estrada. Hindi po niya napaalis. Pero nung po nakita po nila na puputok ang Mount Pinatubo, dali-dali po silang umalis ng Clark at hindi na po bumalik. Kaya nga po makikita po natin na sa kabila po ng lahat ng kawalang pag-asa, Pampanga were able to arose from ashes because of the power of God. Doon po binigay sa akin ng Panginoon ito pong vision at binigay po ng Panginoon, narinig ko talaga yung tinig ng Diyos, binigay po ng Panginoon ang 2 Chronicles 7:14 and John 17:21. Ang sabi po ng Panginoon, if my people who are called by my name shall humble themselves, pray, seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sin and heal their land. So kung titingnan po natin, maliwanag po na ang nais ng Panginoon ay magkaisa tayo. At binigay po niya ang John 17:21. At ito po ay para talaga, specifically, ang 2 Chronicles 7:14 is for the whole Filipinos bilang isang bansa because we are the only Christian nation. Ngayon, ito pong John 17:21, ito po ay ang panawagan ng Diyos sa kanyang body.
ang sabi po ng Panginoon sa John 17:21, this is the prayer of the Lord bago po talaga siya talagang mag-suffer no po. So makikita po natin, ang sabi po ng Panginoon, ito ang prayer po niya, Father, that they may be one as you and I are one, so that the world would know that you have sent me. Ang mensahe po ng Panginoon, kaya po hindi pa nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos kasi divided pa po ang kanyang katawan. Marami po nakakalungkot isipin, hindi lamang po mga doktrina o mga theological differences no po ang ating pong nagiging sanhi ng pagkakahiwa-hiwalay natin. Kung hindi, marami po ang nagbi-build ng sariling kingdom, ng sariling pangalan. Kaya po, dapat po kasi as the body of Christ, isa lamang po talaga ang ating chief shepherd. Ang Panginoong Jesus lang ang ating itinataas. Sabi ko nga, bakit ba magkakaroon ng competition? Bakit ba magkakahiwa-hiwalay? Kung tayo ay katawan ni Kristo at ang ating Panginoong Jesus, ang ating pong pinaka-head, hindi po tayo dapat na, sabi nga magkawatak-watak. Hindi tayo dapat ma-divide, hindi tayo dapat, sabi nga, magkaroon ng competition. We must complement, sabi nga, sa bawat isa, instead of competing. Kasi sabi ko nga, kung naglilingkod tayo talaga sa Panginoon, at ang pag-servisyon natin para sa Panginoon, and we are building the kingdom of God, so, hindi po tayo dapat na magkaroon ng masasabi po natin. Kung may mga differences, katulad sa isang pamilya, maaaring iba-ibang mga personality o character, pero alam naman po natin na tayo po ay isang katawan ng Panginoon. We belong to one household of faith. Dapat po tayong magkaisa. At kaya po atin pong dinadaan sa pananalangin. So, ang prayer po kasi it goes beyond boundary or mga doctrinal issue, no po. Kaya nga po, kung tayo po yung magkakaisa kahit sa panalangin at itataas natin ng Panginoon, magbabalik loob tayo sa Diyos, ang sabi nga ng Panginoon, kapag nagkaisa tayo, talagang magmamanifest na ang power ng Diyos. At nais ng Diyos na gamitin ang ating bansa. Kasi ang sabi nga ng Panginoon, nung sabi nga, nakita po namin yung every time po na na-dedicate po ang mga syudad, especially ang Angeles City po, yun ang unang dinedicate namin noong pong 1993. The first city that was supposed to be buried in Lahar ay hinarangan ng Diyos ng mga malalaking border of rock to po na tinawag nilang Gateway to Heaven. At kaya nga po kasama ko lagi yung mga katutubo kapag ka po nagkakaroon po ng National Prayer of Repentance. Yearly po yun. Sapagkat sila po ang nakasaksi ng mga humarang na mga batong yun. That is Per Angeles City. So, ang sabi po ng Panginoon, I did not spare Angeles City without a purpose. This sin city will no longer be called a sin city, but saint city when I make my mighty visitation. Kaya nga po, every year, every June 15, ay talaga pong ginagawa po natin sa Astro Park kung saan ginawa po yon from 1993 ang panalanginan. So when Pampanga were able to arose from ashes because of the power of God, no po, from the time na na-dedicate ang Pampanga, hindi na rin po ito, sabi nga umiiwas po talaga ang mga bagyo dito, especially ang Angeles City has become a typhoon-free city. At ang sabi po ng Panginoon na bakit Angeles City? Ang Angeles City po, ito ang Sodom at Gomorrah ng ating kapanahunan. Dahil nga po sa pag-i-stay dito ng mga Amerikano ng matagal na panahon, lumagana po ang prostitution. Kaya ito po nga, syudad na ito is a sin city, just like sabi nga itong Sodom at Gomorrah. Pero alam po ninyo, napakabuti ng Panginoon. Kaya ang revelation po sa akin ni Lord, ganyan kalaki ang kahabagan, ang mercy ng Diyos, na kahit na yung pinakamasamang syudad sa mata ng tao, na parang wala ng pag-asa, pero kaya po na
baguhin ng Diyos. Kayang gamitin ng Diyos for His glory. Basta magbabalik loob lang tayo. Kaya nga po, ito po na mga nangyayari po ngayon, I believe na hinohold pa rin ng Diyos ang kanyang judgment sa ating bansa. Bagamat nakaamba na yan, upang sa ganun, tayo po'y magkaroon ng pagkakataon. Ayaw pong wasakin ng Diyos ang ating bansa. Nais ng Diyos na gamitin ang ating bansa for His glory. At nais na pong ibigay ng Diyos ito pong spirit of excellence, lalo na sa ating mga kabataan, upang sa ganun ay mag-raise up ang Joshua generation. Nakakalungkot pong isipin, sa panahon po natin ngayon, ang daming mga kabataan, especially po yung nasa ibang bansa, ang nadidepress. So, marami ang mga nagko-commit ng suicide. Imaginein po ninyo, ito pong mga kabataan na ito, yung iba ay ang mga magulang po nila, makikita po natin, matindi rin po ang kanilang pagkapit sa Diyos. No po? Pero ito po nasasabi nyo nga po, itong frequency sa mga naturukan ay tila baga para bang meron pong effect talaga. Especially dito po sa mga vlogger. Kaya kung titignan po natin, napakahalaga na unawain po natin, if we really want to save our nation and save the Joshua generation, at talagang mag-arise sa atin itong Joshua generation that have the faith of Caleb and Joshua, kailangan talagang tayo po ay magbalik loob sa Diyos bilang isang bansa, isang lahi. So, for God to use our nation to prove His awesome power to the world, kasi wala naman po talaga tayong maipagmamalaki. Kapag po tayo ay nadamay dito po sa gera ng Taiwan at China, wala po tayong ganyang kalalaki at katitindi na mga armas de gera. Very powerful nation po ang sabi nga, ang atin pong masasagupa. At hindi naman po tayo, sabi nga, sasantuhin ng mga yan. Ang ibig sabihin nga ng mga matatanda hindi tayo uurungan ng mga yan kasi nga gusto nilang masakop ang West Philippine Sea talaga at maging yung ating bansa. Kaya nga po ang tanging makapagliligtas sa atin at dito po sa mga pananakot na ito, even itong mga tsunami, mga natural catastrophe, sapagkat our nation is an archipelago. Talaga pong kapag po, kaya nga po itong Three-Eye Atlas na ito, ay talagang tinutukan din natin, Pastor Jones, Pastora Nina, sapagkat hindi po ba, kapag po, kung ito ay kometa lang, kapag nakapasok ito sa atmosphere ng Earth at bumagsak sa Pacific Ocean, magkakaroon talaga ng malakas na tsunami. Subalit, hindi naman po ito talaga kometa. Ito ay parang alien na mothership, no po. Ayun nga po doon sa nakita nila. Kasi meron po siyang sariling ito pong path na ginagalawan. So, anong ibig sabihin? Tayo po ay humaharap sa mga challenges ng ating kapanahunan na kung saan hindi lamang po natural calamities, yung pagharap pa po natin enkwentro sa mga Nephilim. So, papaano po natin ito, sabi nga, haharapin? At paano tayo makakakuha ng proteksyon? So, proteksyon ng Diyos ang pwedeng ating pong panghawakan dyan. At ang unang hinihiling ng Diyos, kung talagang nais natin na maprotektahan tayo ng Diyos, kinakailangan sambahin natin ang tunay na Diyos. Wala pong compromise dito. Kasi ang Diyos lang ang makapagliligtas sa atin . So kung ang Diyos ang makapagliligtas sa atin at tinatanggap natin ito na mga Pilipino, wasakin na ninyo yung mga idols ninyo. Kung ang Diyos lang ang talagang makakapagligtas sa atin, sambahin natin ang tunay na Diyos. At bitawan na po natin itong mga Diyos-Diyosan na ito, na tayo pa ang siyang bumubuhat kapag dumarating ang bagyo, kapag dumarating ang mga kalamidad. Ang tunay na Diyos, sila, hindi, sabi nga,
tayong mga Pilipino, hindi po ba naniniwala tayo na may Diyos? Ang Diyos ang bumubuhat sa buong mundo. Kaya ang Diyos ang siyang bubuhat, magproprotekta sa ating bansa. At yan ay walang iba kung hindi ang tunay na Diyos. So, pinapipili po tayo ng Diyos ngayon. Sasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan at matutulad kayo sa mga Diyos na ito na patay at walang buhay? O sasamba tayo sa tunay na makapangyarihang Diyos at dadaloy sa atin ang buhay at ang kaligtasan? Ang Diyos po ay pinapipili tayong mga Pilipino. Diyos o Diyos-Diyosan. Yan po ngayon ang dapat natin isaalang-alang. Kapag tayo'y nagbalik loob sa tunay na Diyos, maliligtas ang bansa natin. Subalit, God will not allow na ang kanyang glory ay magkaroon ng kahati. Na mamaya dyan maligtas ang Pilipinas, pagkatapos sasabihin, ay kasi nanalangin kami kay Santa Maria. Nanalangin kami kila Santo at kila Santa, kung sino-sinong Santa. Kaya nga, pinapipili po talaga tayo ng Diyos. Sa panahon na ito, mamili po tayo. Kaya nga po, sa bansang Pilipinas, binibigay ng Diyos is 2 Chronicles 7:14. Sa body of Christ, binibigay ng Diyos ang John 17:21. Kung sakasakali po ang bansa ay hindi lahat magbalik loob sa Diyos, pero ang body of Christ po, ay sabi nga ng Panginoon, nung nakipag-bargain po si Abraham sa Diyos, ang sabi ng Diyos, if there are 50 righteous, bumaba hanggang 10 righteous. So, if the body of Christ will unite, darating po sa atin ang revival, ang restoration, sapagkat ang dugo ng ating Panginoon ang siyang makikita ng Diyos. And this is the reason, Pastor, ito nga po, kung po nga, yung nga po mga kababayan natin, isinama ko din po yung po nga pag-anoint ng oil, ito po, at ito po nga, to prepare their oil and salt, ito po. Kasi, ito po yung pwede po natin gawin, na tayo po ay i-anoint natin yung land ng oil. Napakahalaga po kasi nito. Kasi kapag ka po in-anoint natin yung land ng oil, yun po yung una namin ginawa noon. Doon po sa mga lugar na kung saan po ay binigay nga po sa akin ni Lord yung po nga vision na sabi ng Panginoon noong September 21 of sabi nga po 1994, dadalo yung lahar. So before September 21, dahil nga po puno na yung dike na pumoprotekta sa Angeles, yung dike ng Taugday, at yung pumoprotekta sa Porac, yung dike ng Pasig Potrero. Itong dalawang dike ito, pag dumaloy pa yung malakas na lahar, ay ma-cover po yung dalawang syudad, yung Porac at Angeles City. So, binigay po sa akin ng Lord ng vision na darating ang malakas na daloy ng lahat ng September 21. So, nagkaroon po kami ng panalanginan, God Save Pampanga, doon sa Taugday, at dinedicate po namin yung Taugday. So, whenever we dedicate the land, it means that it signifies that that land was consecrated to God. Hindi lamang po yung may mga sakit ang siyang ina-anoint. Kasi kung titignan po natin, in Genesis chapter 3, verse 13, after God promises Jacob his protection, ang ginawa po ni Jacob, he sets up a stone as a pillar and pours oil on it. So, yung pong, lalo na po yung mga pillar ng ating, yung mga entry point to po, yung mga gateway. Maganda po mag-blow tayo ng shofar, if you have shofar, at pagkatapos po, i-pour out po ninyo yung oil. Kung po, lalo na po doon sa may mga guwang na, sa Taal, no po, ang dami na po mga fishers dyan, at sa Cebu. So maganda po, buhusan ninyo ng oil yan, at i-anoint po ninyo. Kaya ngayon pong gabi, Pastor, magkakaroon po tayo ng prayer, na maipag-pray po yung mga hawak nilang mga oil. Any kind of oil will do. Ang mahalaga po ma-consecrate po yan. Sige po, Pastora. Pastor, maputol ko lang kayo, no, para po maintindihan po ng mga tao.
Sa aklat po ng Isaiah chapter 10 verse 27, sabi po doon, the anointing breaks the yoke. So mahalaga po ito pong anointing na ito na sinasabi po ng ating pong pastora. Okay, ito po ay isa pong protection din ng Panginoon. Okay, and at the same time, kagaya po ng ginawa po, okay, ng Diyos kay Aaron, po, ay kanya pong inanoint yung priest na si Aaron mula po sa ulo hanggang ito po'y dumaloy sa kanya pong mga balbas, pababa po ng kanya pong talampakan. At ito po'y paghahanda. Ito po kasi ay paghahanda, mga kapatid, para sa ating pong gagawin pong paglilingkod. Gaya nga po ng sinasabi po ni Pastora, no? Lalo na po sa body of Christ, kung bakit hindi po magamit-gamit mightily, hindi magamit-gamit effectively, miraculously at supernaturally ang body of Christ, because we are all divided. So ito pong anointing pong ito pong anointing ng oil, anointing ng Holy Spirit, ito po yung magiging daan, mga kapatid, para tayo po ay muling ma-reunite as a body of Christ. And at the same time, protection po yan para po sa atin. Okay? Sige po, Pastora, tuloy niyo po. Opo. So, kapag ka po natin inanoint ang isang bagay, no po, ginawa din po yan ni Moses. So, kung tingnan po natin, in Exodus chapter 40, verse 9 to 11, kung titingnan po natin dito, ang Diyos mismo ang nag-instruct kay Moses, no po, to use a holy anointing oil to consecrate the tabernacle and all its furniture and the altar to make them most holy. So, ang ibig sabihin nito, any object, any person, kasi yung pong mga hari din po ina-anoint to consecrate them, that this person or this object, this land is dedicated and consecrated to God. Para po yung protection ng Panginoon ay ito po ay dumaloy po do sa land. So pangalawa po, kung titingnan po natin in this end time ay we have to marry the land to God. Yan po yung isa sa mga Hebrew practices ng mga Hebrew sages, to open the gates of every land for the King of Glory to come in. Kaya nga po ina-anoint po yan ng itong mga lupain, kino-consecrate sa Diyos. No po. At hindi lamang po yun. Ang anointing oil is the symbol of the Holy Spirit. At kung titingnan po natin, ang Holy Spirit in Genesis chapter 1, meron pong darkness and chaos. Pero when the Spirit of God hovers over the water, nagkaroon po ng order. And so the anointing oil is the symbol of the Holy Spirit that will bring orders to every calamity. Kaya nga po yan din po yung ating pong dinedeclare every time na nagkakaroon po ng malakas na unos, ay sinasabi ko na po sa mga intercessors, anoint the ocean, anoint the sea, at i-declare natin yung power ng Holy Spirit to hover over the water, to cool down the water. Kung titignan po natin, ang anointing oil is a consecration. At we can decree and declare, as we pour the oil po, the anointing oil, we can decree and declare the power of the blood of our Lord Jesus Christ. Because the blood of Jesus speaks of better things than the blood of Abel. Ang sabi ko nga po, blood has voice. Sa Abel po, he is crying, the voice of Abel cries for justice. Pero ang boses ng ating Panginoon cries out for mercy to triumph over judgment. Ngayon, ang ating Panginoong Jesus, yung blood ng Panginoon, sabi nga in Revelation chapter 12, they have overcome Him by the power of the blood of the Lamb and by the word of their testimony. So kung titingnan po natin, ang ating Panginoong Jesus, nang siya po ay lumalakad, pasan-pasan po niya yung cross, no po. And on the cross, the Lord deals our sin. So makikita po natin nung pasan-pasan ng Panginoon yung cross, sabi nga po, dumadaloy po yung kanyang dugo dun po sa lupa, on the Via Dolorosa. Now, alam po ninyo, ang ating Panginoong Jesus in Hebrew chapter 9, maliwanag po na ang lahat ng dugo na ito na dumaloy sa kanya
ay kanya pong inialay dito po sa Heavenly Tabernacle. Meron pong redemptive power po yan. Kung saan dumaloy ang dugo ng ating Panginoon. So yung pagdaloy ng dugo ng Panginoon dun po sa lupa, na we can decree and declare the power, the redemptive power of the blood of Jesus sa mga lupa na ating pong ina-anoint. Kasi yung redemptive power to save the land, no po, kaya nga lagi po sinasabi dito, and I will heal your land. The Lord will restore the land. So paano mare-restore ang land? Kinakailangan po, alam natin kung ano po ang ating pong gagawin. This is not, sabi nga, ceremony. This is not a religious ceremony. No po. Ito po ay biblical. Kasi kung titignan po natin, in Revelation chapter 12, ang sabi nga, and the earth helped the woman. So paano tutulungan ng earth ang woman? Because earth has ears. And he listened to the voice. Kaya nga, hindi po ba, one of the prayer, no po, in spiritual warfare, no po, lagi po natin sinasabi, when there are witchcraft attack, no po, o anumang attack of the forces of darkness, sinasabi natin, earth, do not listen to the voice of the witches, but listen to the voice of God. Kasi alam po ninyo, napakahalaga unawain po natin, sabi nga, and they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Our most powerful weapon is our mouth. When we decree and declare the word of God, it shall be established. When we decree and declare the word of God with faith, i-honor po yan ng langit. Kaya nga po, kung sakasakali na hindi pa po talaga maunawaan na mabuti at hindi pa po ma-meet as a nation po ito pong national repentance, gayon pa man, pwede po tayo na gumawa ng kaparaanan to save our family. Kaya po napakahalaga pong unawain po natin ang redemptive power of the blood of the Lord. Sa amin po, sa aming pamilya, bagamat ang aking pong mga anak ay meron po silang mga, sabi nga, meron silang mga sariling mga bahay, no po. Ngayon po ang ginagawa po namin, everyday po yun, because na-sense po namin na napakatindi ng spiritual attack ngayon. So ang ginagawa po namin ay nagkakaroon po kami ng panalanginan mga past 11 o'clock dahil tapos na po sila sa trabaho nila. Dito po sa panahon na ito, nagkakaroon po kami ng family devotion, tapos po through messenger. Yung pwede po ninyong gawin ito. And then I always open our devotional prayer, no po, daily po yan, dito po sa anointing of oil, na kung saan ina-anoint po namin daily po, ina-apply po namin yung oil from the top of our head down to our toe. Kasi po, alam ba ninyo yung pong lahat po ng, hindi po pa sabi nga po, yung ngayon ang mga globalist, nagre-release sila ng mga frequency to, sabi nga, to influence yung kaisipan ng mga tao. Yung pong blood ng Panginoon na nag-spill nung sabi nga, ipatong sa kanya yung crown of thorns. Ito po ang siyang nagbibigay ng healing sa ating mind, sa ating brain. Yung pong blood na ito po ay nag-spill sa back ng Panginoon. Sabi nga, by His stripes we are healed. Nagbibigay ito ng healing. Subalit, ang hindi po natin na i-apply ay yung pong blood na ito po ay lumabas nung ang ating Panginoong Jesus at the Garden of Gethsemane ay nagpawis po siya ng dugo. Nung nagpawis ng dugo ang ating Panginoon, lumabas po halos sa kabuuan ng kanyang katawan yung pong blood, the redemptive blood of the Lord. Now, this brings healing to our emotion, sa ating pong 5 senses. Kaya nga po, yun po yung redemptive power ng blood ng Panginoon. At yun po nga, sabi nga, yung ating pong, yung ating mga buto, yung ating mga paa, sabi nga, nung ang ating Panginoon ay ipinako sa krus yung mga dugo na lumabas sa kanyang paa.
it brings healing, no po. At ganun din po yung lumabas sa kanyang kamay, that the Lord will bless the work of our hands, na hindi na po tayo mapapasailalim pa nung sumpa ng kahirapan. So all of this, no po, at yung dugo at tubig na lumabas sa kanyang tagiliran, this bring birth to the church. Kaya napakahalaga pong maunawaan po natin na when we apply the blood of the Lord from the top of our head down to our toe, yung pong redemptive power ng blood ng Panginoon, we are speaking the power of the blood of Jesus. So may nare-release po na kapangyarihan ng Diyos sa atin po. Kaya napakahalaga po na i-apply po natin ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon, and even to our home. Kahit sabihin pa na, kasi alam po ninyo, ito po yung isang concern ko po, Pastor. Marami po sa ating mga Pilipino hindi na po makatulog ngayon, lalo na po kung alam nila na ang kanilang tahanan ay nandun po mismo dito sa West Valley Fault. Paano naman po silang aalis? Nandun ang kanilang tahanan. So ang gawin po nila is to always anoint your home with the blood of our Lord. Yung mga crack, yung mga fissures, buhusan na po ninyo ng oil. Declare the power of the redemptive blood of the Lord. Dedicate that land to the Lord. Upang sa ganon, ito po nga protection ng Panginoon. At ito po nga covenant of salt of protection ng Panginoon ay i-declare po natin. In the Bible, there is what you call the covenant of protection. And ang sign po nito is the salt. So yung covenant of salt of protection, ito po ay ating pong ginagawa sa Pilipinas. Hindi po ba yung mga ninuno natin, nagsasabog po sila ng asin? O sabi niya, magsabog ka ng asin dyan. Actually, yung po pala, according to the Hebrew sages, no po, yan po talaga ay, sabi nga, ginagawa as a sign of the covenant of God's protection. Na ginagawa po ng ating mga ninuno. Sapagkat ang ating po mga ninuno talaga ay meron po silang pananalig sa Diyos. Okay, Pastora, maikat ko lang po kayo, no? Meron po kasing tanong dito na kung saan ang sabi daw po ay yung anointing oil ay pwede daw po ba nilang magamit sa kanila pong tahanan at the same time sa kanila pong mga anak o sa kanilang mga babies. Okay, kung nandiyan po yung nandiyan po yung kanyang katanungan. So ano pong masasabi niyo, Pastora? And at the same time, Pastora, makat ko lang kasi medyo ang tawag rito, siguro gagawin lang po muna nating 1 hour dahil yung ating pong baterya ng ating pong solar medyo nagdi-deplete na. So ipagpaumanhin po ninyo, no? Kasi gusto lang talaga nating maituloy ito pong live segment. Pero siguro sa mga susunod na pagkakataon ay magkakaroon pa po tayo ng mga kagaya po nito. Medyo lang po kami dahil nga ulan po kasi na ulan dito sa aming pong lugar, kaya mahina po yung mahina po yung sagap po nung baterya sa solar. Kaya siguro Pastora, bibigyan ko pa po kayo siguro mga 10 minutes more, and then sagutin po natin itong tanong, and from that bigyan ko po kayo another 10 minutes, and then we will wrap it up. Okay. So, pwede po. Actually, every Sabbath po, kasama po dito yung dinededicate po natin ang mga bata. Dedication of every children upang i-anoint po sila. Kaya napakahalaga po na i-anoint po talaga ninyo ang inyong mga anak at i-dedicate po ninyo sila sa Panginoon. Hindi po ba ginawa po yan ni Hannah kay Samuel, no po? Dinedicate niya ang kanyang anak. So, when you anoint your children with oil, no po, that is a sign of dedication. So, pwede rin pong gumamit po kayo ng water. Ito po ay water from the River Jordan, nung ako po ay binaptize po doon. So, and any ordinary water, as long as these elements were being dedicated to God, no po, ay napakahalaga po na unawain po natin na magagamit po natin ito for the glory of God as a point of contact. So, nais ko po ulit-ulitin, as a point of contact. So, pwede po ninyo, i-dedicate po ninyo ang inyong bahay, i-dedicate po ninyo even ang mga bata.
So, ginawa po yan, hindi po ba? During the time of Exodus, yung angel of death, nilampasan sila sapagkat ang ginawa po nila, yung pong in-offer nila na lamb do po ay yung pong dugo, which symbolizes as the eternal blood of our Lord Jesus Christ, a foreshadow no po, ng ginawa ng ating Panginoong Jesus through the power of His redemptive blood. So, you can anoint the oil with your home, sa doorpost po. Napakahalaga. Sapagkat, tandaan po ninyo, ang ipinangtubos ng Panginoon sa ating kasalanan ay ang kanyang dugo. At kung titingnan po natin, the blood of the Lord is the demarcation line that the enemy cannot cross. And that enemy, ang kanyang ginagawa is to kill, to steal, and to destroy. So the Lord will protect, put a hedge of protection, and it is the power of God that would rebuke the devourer. At ganun din po, pag dinedicate po ninyo yan, it becomes God's territory. So, sabi nga ng mga maton sa tundo, teritoryo ko ito, huwag niyo itong gagalawin. Lalo na po ang Diyos. When you dedicate anything to God, it is consecrated to the Lord, separated for the glory of God, it becomes God's property. Kaya sa oras na ito, let us, if you have your oil with you, your salt, no po, and the water, any kind of water that you can put in the bottle. So let us now pray and consecrate all of these things. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Let us raise our anointing oil, the water, and the salt, the rock salt, po pwede po. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Amen. Are you, O Lord, our God, King of the universe, who have given us, O Lord God, the grace and the command, O Lord God, to consecrate and dedicate all of your creation for your glory. O Lord, kayo po, Panginoon, ang lumikha ng lahat ng bagay. And in you, Lord God, in heaven, everything has life, Lord God. Kaya sa oras na ito, Lord God, we pray that your kingdom of life and light will continue, Lord God, to fill, O Lord God, this element that we dedicate to you, Lord God, for your glory. Lord, this anointing oil, this water, oh Lord God, and this salt that symbolize, oh Lord God, your precious holy blood, the power of your Holy Spirit, and your covenant of salt of protection. We pray, Abba Father God, to bless, oh Lord God, extend forth your holy and bless these elements that we continually, Lord God, dedicate to you for your glory. And Lord, we pray, Father God, na ang mga elements na ito, Lord, ay gamitin mo, Panginoon, O Lord God, bilang, Panginoon, point of contact of healing, of miracle, and divine protection. We pray the power of the blood of Jesus, Panginoon, and the anointing power of the Holy Spirit that break every yoke of darkness, Lord. We pray, Father God, to have mercy upon your children, Lord God. We honor you, we exalt you, we give you the highest praise and honor and glory, Lord God. And Lord, we pray, Father God, to bless all of these elements, Lord. In the mighty name of Jesus, we pray as we dedicate all of these elements for your glory and use this as a point of contact, oh Lord Hallelujah. God, your power to manifest. In Jesus' name we pray, Amen. So I will blow the shofar. So I will blow the shofar. Hallelujah. If you have your shofar, maganda po na mag-blow din po kayo ng shofar. Ako po every night, nag-blow po ako ng shofar. And I claim the promise of God in Numbers chapter 10, verse 9 and 10. Ang sabi po ng Panginoon, when the enemy encamp around us, and the Lord God hear the blast of the shofar, God will send His holy warring angel to fight the battle for His people. So ano man po yan, ano man mga evil forces yan, ang Panginoon ang siyang magsusugo ng kanyang mga anghel upang kayo po ay iligtas. So I would like to blow the shofar because before we will close this segment.
Praise the Lord. So tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord Father. We pray, Lord God, na kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy, O Diyos, na mahabag, O Diyos, at kumilos sa aming pong bansa. We pray, Abba Father, in the mighty name of Jesus, to send your holy warring angel to fight the battle for your people. We pray, Lord God, that the power of your redemptive blood will bring your mighty deliverance upon your people. For whomever the Son set free is free indeed. We pray, Father God, to continue, Lord God, to protect, O Lord God, the land, O Lord God, and the home and family of your people, Lord God. We put our trust in you, Lord God. And Lord, we repent, O Lord God, and return back to you, Lord. And Lord, we pray, continue to speak to your people through the anointing power of your Holy Spirit, Lord God, upang kami po, Panginoon, ay mamit po namin ang spiritual demand of heaven for us, O Lord God, na kami makapagbalik loob sa inyo, Panginoon. O Lord, we pray, Father God, to visit your people, Lord, in the mighty name of Jesus, and we cancel every negative words, every judgment. Yes. Word of judgment, Panginoon, na nire-release po sa aming bansa, Panginoon. And Lord God, patuloy po kaming nakikiisa, Panginoon. We continually contend for the divine destiny of this nation. So only, O Lord God, the one true God in our nation. Let there be revival, Father God, na kami po, Panginoon, ay matutuhan namin, Panginoon, na wasakin, Panginoon, Lord God, ang lahat ng mga idol worship, Panginoon, na amin pong ginagawa, Panginoon, lahat po, everything that we prioritize, O Lord God, in our lives, Panginoon, Lord God, not only the idols, Panginoon, but even, Panginoon, the wealth, the material things, the gadgets, Panginoon, lahat po, Panginoon, nang umaagaw, Panginoon, ng amin po, Panginoon, pagsamba, Panginoon, sa inyo, Panginoon, na umaagaw sa inyo, sa aming puso, Panginoon, Lord God. Lord, we surrender everything to you, Lord. We ask for your forgiveness, for your mercy, Panginoon, Lord God. And Lord, we welcome you in our heart. We welcome you, O Lord God, in our family. As you promised, as we believe all of our household will be saved. Lord, we pray, Father God, in the name of Jesus, that the power of your blood will save, O Lord God. Hallelujah. As we confess that, Lord Jesus, you are our Lord and our Savior, our mighty deliverer. And Lord, inscribe our name in the book of life. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos at sa napakagandang mensahe po ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong butihing pastora, Tess Magtotop. At ipagpamanhin po ninyo kung medyo maiksi po yung ating pong naging live segment for today kasi inaalala po namin yung baterya ng solar. Gawa nga po ng sabi ko nga po sa inyo, kami po ay naririto sa bundok. At ang gamit po namin ay solar battery lang. So, kumbaga tinitipid-tipid po namin kahit pa paano makasurvive until kinabukasan. Okay? So, opo, at lubid po ng Lord na sa mga susunod na panahon ay magkaroon pa po ng mga kagaya po ng ganito pong mga tawag rito, mga kapahayagan. Okay? At sa ganon ay tayo po ay mapuno ng revelation po ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po sa buhay po ninyo, Pastora, at kami po ay binigyan niyo po ng paunlak na kayo po ay maimbitahan namin dito po sa Rapture Bright TV. And then sa mga susunod na panahon, siguro yung iba pa pong mga kaibigan nating mga pastor ay bibigyan din natin ng pagkakataon na sila po ay makapagbahagi ng mga kapahayagan ng Panginoon na gaya po nito. So maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta, sa inyo pong patuloy na pagsusubaybay, at nawa sa mga susunod pa pong pagkakataon ay magkita-kita po tayo. Ito pong muli ang inyo pong lingkod, Pastor Joms, at kasama ko po nga kanina si Pastora Tess Magtotop. Hanggang sa muli, namamaalam po kami, bigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na sa mga susunod ay magkita-kita po tayo. Paalam po. Maraming salamat, Pastora. God bless. God bless po. Bye-bye.